Ang mahiwagang maskara. Noong unang panahon, sa masayang kahariang pinamumunuan ng masayang hari, may nag-iisang taong hindi masaya. Ayoko yan! Anak ko, paborito mo ito, hindi ba? Ayoko, ate! Ayaw! Dala mo siya ng isang gintong rattle. Bilis! Siya si Prinsipe Dalen. Mula pagkabata, nasusunod at nakukuha niya na ang lahat ng luho niya. Bigyan niyo nga ako na mas malaki rito. Pero kamahalan, kailangan itong sikipan. Ano? Masusunod, kamahalan. Wow! Sobrang ganda naman ng kabayo mo! Ang astig! Alam ko! Naging maayos ang pag-iensayo niya nung una. Yun nga lang... Hiya! Hiya! Wow! Kamahalan, ano pong nangyayari? Sapatos ko! Masyado malaki at ang hirap igalaw! Kasalanan nito na sapatero eh! Ano po? Hindi inaako ni Dalen ang kanyang mga kasalanan. Dahil palagi siyang galit. Lagi ring nakasimangot ang kanyang mukha. Sa oras ding yon, pumanaw ang mahal na hari at nang si Dalen na ang namumuno, unti-unti nang napabayaan ang kaharian. Kamahalan, nangangailangan po ng tulong ang ospital. Bakit ko kailangan isipin yan? Kailangan ko pumunta sa digmaan. Na naman? Paano ang mga ospital? Sige na. Eto, alis! Isang gabi, napadaan si Dalen at ang kanyang kawal sa isang kaharian. Yay! Yay! Aba, may pistahan! Ano, manonood ba muna tayo? Manood lang kayo. Kailangan ko magpahinga. Maluwalhati ang pistahan. Sumasayaw at kumakanta ang mga tao sa masayang musika. Malungkot na nanunood si Dalen. Yay! Sino siya? Siya po si Prinsesa Viola. Kilala po siya sa pagiging mabait niya. Pero, alam ng tao ang reputasyon niya. Reputasyon niya? Palagi po siyang kasama ng mga mahihirap. Tignan niyo po kung paano siya makipagsayaw sa mga yun. May mali ba dun? Hindi sang-ayon doon ang Maharlika. Kaya nalaman namin. Sige po, tuloy po kayo. Heto po. Umalis na tayo. Umuwi ng tahimik si Dalen. Hindi maalis sa kanyang isip ang kagandahan ni Viola. Nang makarating siya, kinausap niya agad ang kanyang tagapayo. Gusto ko magpakasal. Ano ka mo? May nakita akong prinsesa nung isang araw. Si Viola. Maganda siya at mabait. At kung sumayaw siya, Si Viola? Nais ko siyang makausap. Ihanda ang karuwahe sa pag-alis. Agad na nasusunod palagi ang mga pag-uutos ni Dalen. Hindi nagtagal, nakahanda na ang mga karwahe, mga regalo at nakabihis siya ng napaka-elegante. Maganda ba? Napakaganda po, kamahalan. Kailangan maging presentable ako. Naku, siguradong hindi na ako maaalis sa paningin ng prinsesa. Naiisip niya si Viola, ang mga mata at mukha nito at bigla niya na lang napansin ang kanyang sariling mukha. Teka, parang ang lungkot ng mukha ko. Ano sa tingin mo? Hindi naman po. Napakaayos po ng mukha nyo. Sinubukan niyang ngumiti pero hindi niya kaya. Dismayado ang hari. Hindi niya akalain na napakalungkot pa rin ang kanyang mukha. Pupuntahan ko kaagad si Herlo. Tsak na siya lang ang makakatulong sa akin. Isang salamangkero si Herlo. Matalik siyang kaibigan ng dating hari at nakatira siya sa masukal na kagubatan. Ginoong Herlo? Ginoong Herlo! Oh! Matanda na ako pero hindi ako bingi. Kailangan ko ng tulong nyo. Ngumiti ka naman, pwede ba? Tama ba? Hindi mo magawa, kaya ba narito ka?
Paano nyo nala... Isa akong enkantador, bata. Ano pa ba? Sinabi ko sa ama mo na mangyayari ito. Pero di siya nakinig. Ngayon, kailangan kong ayusin ito. Sobra ka naman. Sandali lang. Ngayon, wala akong magagawa sa katawan mo, pero... Pero enkantador ka. At matanda na rin. Magagawan kita ng isang maskara. Nakaaya-ayang tignan. Ano bang? Oh! Ano ginagawa mo? Kumukuha ng tamang sukat. Teka, tignan natin kung anong magagawa ko. Maganda, di ba? Parang hindi naman. Mahiwaga ang maskarang ito. Sasakto ito sa mukha mo. Bukod tanging ikaw lang ang magmumukhang kaakit-akit sa lahat. Ang galing naman! Gayunpaman, may mga patakaran ito. Dapat mong subukan na maging mabait at magalang hanggat maaari sa sinuman. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda. Ang pagiging negatibo ang makakabasag sa maskarang ito. Sobra naman yun. Gusto mo ba ang prinsesa o hindi? Sige, gagawin ko. Mabuti naman. Ilalagay ko na. Ayan. Binago si Dalen ng maskara mula sa pagiging matampuing tao bilang pinakagwapong Ginoo. Ang galing! Nagawa mo! Ito ang gantimpala mo. Salamat dito. Puntahan mo na ang prinsesa mo. Tandaan mo, sinabi ko at paalam. Masyado mo na akong naistorbo. Teka! Ay, nako naman. Ano ba yan? Pinuntahan agad ng hari ang kaharian ni Viola. Noong mga panahong yon, may pinagdadaanan si Viola. Didiretsahin na kita. Mahal mo ako at gusto mo akong pakasalan. Pero gusto mong baguhin ko ang sarili ko? Kung pakakasalan mo ko, hindi ka dapat makisalamuha sa karaniwang tao. Hindi magandang tingnan sa isang prinsesang tulad mo ang ganoong ugali. Naiintindihan ko. Kawal! Isa ba yung oo o hindi? Prinsesa. Pare-pareho lang sila. Malibang makihalubilo sa mga tao, mga nasasakupan ko sila. Kailangan ko silang alagaan. Napakawalang galang ng iyong manliligaw kamahalan. Amber, mali ba ang ginagawa ko? Hindi ka mahalan. Ang kabaitan at ang pagmamahal mo ang nagpapanatili sa kahariang ito na masigla at masaya. Huwag mong pagdudahan ng sarili mo. Maraming salamat, Amber. Lumabas ang dalawa para maglakad at biglang nabangga niya si Dalen. Pasensya ka na, hindi ko, Mahal na prinsesa, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sino siya? Siya po, si King Dalen. Nandito siya para, Para saan? Para tanungin ka kung gusto mo akong maging asawa. Hay nako, baka katulad lang siya ng iba. Makinig ka. Nakita kitang sumasayaw sa kasiyahan nung isang gabi kasama ang mga tao mo at... Tama nga ako. Kakaiba ka. Kaya mula nun, nagkagusto ko sa'yo. Nagulat si Viola. Wala pang nagsabi ng ganito sa kanya. Gusto ko ang isang ito, kamahalan. O sige, nakuha mo ang atensyon ko. Samahan mo ko. Ilang oras ding nag-usap ang dalawa. Nagulat si Dalen kung gaano siya nagbago kasama si Viola. Nakaramdam siya ng saya. Kahit saan sila magpunta, nakita niya ang kabaitang taglay ni Viola. Naku, tignan... Huwag kang magsalita ng hindi maganda. Ang pagiging negatibo ang makakabasag sa maskara. Mag-iingat ka. Baka masaktan mo ang sarili mo. Mukhang mabuti kang hari sa mga mamamayan mo. Bibisita ako balang araw. Oo naman. Kahit anong oras. Sa pagtatapos ng araw, nangako ang dalawa na magkikitang muli sa kaharian ni Dalen. Nag-aalalang umuwi si Dalen. Naku po. Kailangan kong ayusin ang lahat pagbalik ko. Sa labis na pagtataka ng lahat, ngumingiti na ngayon si Dalen ng malugod sa kanilang lahat. Ngumingiti na ngayon si Dalen sa kanilang lahat. Nambago ang kalooban ng hari. Pagpalain tayo. Ang mga pananim, kailangan natin ng mas magandang mga pampataba.
Kung ang hari lang sana. Ano? Pinapaabot ng hari ang kanyang pagbati para sa inyong magsasaka. Silang-sira na ang mga tindahan dito. Kailangan na natin magpatayo ng mas matibay para sa mga tao. Masusunod, kamahalan. Sa kabila ng pagkabigla ng mga tao sa kabaitan nito, malugod naman nila itong tinanggap. Kaya nung bumisita si Viola sa kaharian, nakangiti ang lahat ng mga tao. Labis ang papuri sa'yo ng mga tao. Napakasaya naman dito. Nilibot ni Dallin si Viola. Madali siyang pakisamahan. At hindi nagtagal, minahal siya ng mga tao. Pagkatapos ng ilang linggo, maraming natutunan si Dallin kay Viola. Nagsimulang dumaloy sa kanyang kabaitan. Natuwa siya sa pagiging direkta ni Dallin at sa pagtanggap nito sa kanya. Di nagtagal, nagpakasal sila. Dallin, masaya akong nakilala kita. Isang taong totoo, tapat, at mabait. Nako, masayang-masaya rin akong nakilala kita. Ngunit nang magsimula ang paghahanda, namomroblema si Dallin dito. Pakiramdam niya niloloko niya ito. Hindi ito tama. Kailangan ko makita si Herlo. Kaya bumalik siya sa gubat para puntahan si Herlo. Ikaw pala yan, kamahalan. Sandali. Kumato ka ba? Herlo, kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap. Pakiusap? Nagbago ka na. Anong kailangan mo? Gusto kong tanggalin mo ang maskara. Ano? Pero makikita ng prinsesa ang iyong mukha. Ayos lang po. Masyado ko siyang mahal para magsinungaling sa kanya. Nagulat si Herlo sa sinagot ni Dallin. Sabi mo eh. Ayan. Hindi po ba maganda? Ay, ayos lang po. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Herlo. Bumalik si Dallin sa palasyo nang malungkot. Dallin! May ginawa ka ba sa mukha mo? Sobrang nakakamangha. Ano? Anong ibig mong, ha? Napatingin si Dallin sa refleksyon niya. Walang mga linya ng pagsimangot sa mukha niya. Mas maganda ang mukha niya kaysa sa maskara. Anong nangyari? Viola, kailangan ko maging tapat sa'yo. Sinabi ni Dallin kay Viola ang lahat ng nagawa niya at kung ano siya noon. Dallin, kung ano ka man noon, hindi mahalaga sa akin yon. Nakilala kita sa kung ano ka ngayon. Pero salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Kung ganun, pakakasalan mo pa rin ba ako? Oo naman, ano ka ba? At nagpakasal ang dalawa. Masaya ang mga tao sa kanilang pagkapatakbo ng kanilang kaharian. Ang pag-ibig kahit anong uri, magiging totoo lang kapag tapat ka. At huwag itago ang iyong mga sugat. Mahalin mo ito dahil bahagi ito ng tunay mong pagkatao.